Ibinahagi naman ng ilang miyembro ng gabinete kung paano binibigyang buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang vision para sa bansa. Sa kabila yan ng maraming hamon. Yan ang ulat ni Mela Las Moras, live. Mela? Puno ng papuri ang iba't ibang opisyal ng pamahalaan sa talagang mahusay na serbisyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bago pa ang kanyang sona, iba't ibang grado na talagang matataas ang ibinigay nila sa presidente. Sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilatag niya ang mga nakamit na ng kanyang administrasyon, gayon din ang mga programa at hakbang na nais pa niyang maisakatuparan. Kung ang ilang miyembro ng gabinete ang tatanungin, masasabing mahusay ang naging paglilingkod ng presidente sa mga nakalipas na buwan. 10 being the highest, 10. Pwede pang 11 or 12. Of course, it's in the high 90s, no? Talagang nakita ko on my own kung paano niya yung isang panaginip kung paano niya na-implement. Although maraming challenges talaga. I mean, that's given. Ang challenges hindi naman nagagaling sa atin. Kung minsan, apektado to ng buong mundo, mga nangyari sa ibang mundo. No? But then, napakaganda ng ginawa niyang programa, kung paano sagutin ito, paano anticipate ito, no, on the ground. Work in progress yan, pero napakadaming successes na. Lalo-lalo na tayo, no? Remissioning tayo, no? Malaking hamon to. Kaya kailangan tulong-tulong. Pero sa mahakbang ng ating Pangulo upang patatagin ang ating soberanya, territorial integrity, it can be the best that anyone can do. Sa panig ng Kongreso, una na ring binigyan ng mataas na grado ng liderato ng Kamara ang performance ni Pangulong Marcos sa dami raw ng kanyang nagawa at mga natulungan na. I would grade the President's performance at a solid 10 out of 10. Over the past year, he has demonstrated strong leadership and made significant strides in delivering on his promises from the last SONA. While there is always room for improvement, his dedication and achievements thus far are truly noteworthy. Kung ang mga senador naman ang tatanungin, may iba't iba rin silang komento tungkol sa naging paglilingkod ng Pangulo. Mayroong humanga sa administrasyon at mayroon din namang nakaabang pa sa kung ano pang pwedeng gawin ng presidente para sa mga Pilipino. So far, he's doing good. So far, so good. He's doing very good. Ako, I'll grade him 8 out of 10. The remaining 2 is number 1, Pogo. Number 2 is inflation and education. Importante itong dalawang to dahil alam natin mataas pa rin ang presyo ng bilihin. At yan pa rin yung number 1 na daing ng ating mga kababayan. Maging ang mga opisyal naman ng iba't ibang lokal na pamahalaan naghayag din ng buong suporta sa administrasyon, lalo pat sa kanilang palagay, pagkakaisa at pagtutulungan ang susi para sa ibayong pag-unlad ng bansa. Dapat lahat tayo nagtutulungan, and I would like to know what his marching orders are for us. Lalo na yung League of Cities ay excited makipagtulungan sa kanya. Marami po. Sinuportahan niya ang ating mga farmers. Unang-una, mga ayuda sa ating mga farmers, sa ating mga mahihirap, poorest of the poor. At sinuportahan po niya. Hindi po niya pinabayaan. Kanina nga pagkatapos ng SONA ni Pangulong Marcos, talagang dito sa Batasang Pambansa talagang bumuhos yung pagsuporta ng ating mga mambabatas at iba pang opisyal kay Pangulong Marcos. Kanina nga kabilang sa ating mga nakapanayam ay sina House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at Congressman Robert Ace Barbers, at sila talagang puno yung papuri sa lahat ng sinabi ni Pangulong Marcos, lalo na nga dun sa kanyang deklarasyon ng total ban sa Pogo. Kanina nga nakapanayam din natin si Senador Secretary Conrado Estrella III, sina Dole Secretary Bienvenido Laguesma at si Agriculture Secretary Francisco Laurel Chu Jr. At lahat sila, itong ang ating mga miyembro ng mga gabineta ay sobrang proud sa mga inilatag na talagang mga programa pa ni Pangulong Marcos at ang mga nilatag na achievements na kanyang administrasyon. Executive Department at Legislative Branch ay talagang nag-commit ng magtutulong-tulong pa ang pamahalaan para nga sa pagkamit ng mas maunlad na Pilipinas. Maan? Alright, maraming salamat sa iyo, Mela Las Moras.